Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin. Nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. So ngayon tafsir inshallah. Yung nabanggit ko na magiging topic sana natin, yung hamon ni Allah, na wala sa isip ko, nakalimutan ko i-ready yung references. Pero ngayon inshallah Suratul Bayyinah yung topic na lang natin. Isingit na lang natin siya next time inshallah. Yung sana natin, yung tatalakayin natin yung hamon ni Allah. Hindi ko na ready yung Na-busy pa ako sa aking racket. Kaya yun din yung yun din yung disadvantage. Mahirap talaga pag yung nagninegosyo. Hindi mo, dati kasi yung oras ko na natututok ko talaga sa sa pagbabasa, pag-research. Pero ngayon, iba talaga, struggle din. Alhamdulillah. Inshallah. Pero pag yumaman ako, hindi ko kayo makakalimutan. Inshallah. So ngayon, Suratul Bayyinah inshallah, chapter 98. At ito ay ipinahayag sa Madina. So meron din palang ipinahayag sa Madina doon sa Juz Amma, pero ngayon karamihan doon ay ipinahayag talaga sa Makkah. So itong Suratul Bayyinah ay ipinahayag sa Madina. At ang Suratul Bayyinah ay nakikilala rin bilang Lam Yakun, kasi ang mga sahaba noon, tinatawag din nila ang mga sura sa kung ano ang nauna ritong salita. Kung ano ang nauna ritong salita. Halimbawa yung Suratul Taubah, tinatawag nila itong Bara'ah, kasi nang nauna. Sa unang bahagi ng tafsir ni Ibn Kathir rahimahullah, Qira'atu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hadhihi surah ala Ubay. Ang pagbasa ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam sa kabanata na ito kay Ubay, ang tinutukoy na Ubay dito si Ubay bin Ka'ab, yung isa sa mga tagasulat o tagalista ng kapahayagan ng Quran. Marami sila, pero nangunguna nga rito si Ubay bin Ka'ab, si Zaid bin Thabit, lalo na siyang inatasan ni Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu. At sa kanilang dalawa nga ipinangalan yung dalawa sa mga naunang paaralan ng pagkakabisado ng Quran dito sa Pilipinas, yung Zaid bin Thabit sa Marawi at yung Ubay bin Ka'ab sa Cotabato. So doon sa hadith, iniulat ito ni Imam Ahmad mula kay Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam li Ubay bin Ka'ab, sinabi ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam kay Ubay bin Ka'ab, Inna Allah amarani an aqra'a alayka, tunay na si Allah ay nag-utos sa akin na basahin ko ito sa iyo. Tunay na inutusan ako ni Allah na basahin ito sa iyo. At binasa nga niya, Lam yakunil ladhina kafaru min ahlil kitab. Lam yakunil ladhina kafaru min ahlil kitab. Ang mga putol kasi itong aya na ito Lam yakunil ladhina kafaru min ahlil kitabi wal musyrikina munfakkina. So, yung kabuuan nun syempre binasa ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. At sinabi ni Ubay bin Ka'ab, Wasammani lak, binanggit ba ako ni Allah sa iyo? So itong pagtatanong na ito ni Ubay bin Ka'ab kay Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, parang ito, yung pagkatuwa. Yung natutuwa ka na nababanggit ka ng tao na pinahalagahan mo. Okay, so natuwa si Ubay bin Ka'ab na binanggit siya ni Allah kay Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Diba? Parang yung magandang sample. May crush ka tapos binanggit ka nung crush mo, ipinagtanong ka.
Nagtanong yung crush mo kay Yasin, Yasin, kumusta na si Rashid? Nagpapasyahada pa ba? Di ba matutuwa ka kasi nabanggit ka ng tao na pinahalagahan mo. Lalo na ito si Allah. So ito yung konteksto ng tanong ni Ubay bin Ka'ab. Kasi nga, sa pagtalakay natin, kumbaga, nilalagay natin sa konteksto yung mga talakayin at hanggat maaari, ma-define natin kung anong emosyon na nararamdaman ng mga sahaba sa ganitong mga pangyayari. Kasi yung mga scholar, alhamdulillah, yung marami sa mga nasubaybayan ko mga scholar sa Saudi, kahit doon sa nabago pa lang ako sa Islam, sa Quiapo, ganun sila mag-lecture na kapag meron nangyayari kay Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam sa mga sahaba, pinapaliwanag nila kung ano yung, hindi lang yung nangyari, hindi lang yung, kumbaga, anong dahilan, pating emosyon na umiiral sa panahon na yon ay ipinapaliwanag nila. At maganda nga yun, na ganoon ang pagkakaunawa natin sa mga bagay na ito. Kasi mas naintindihan natin higit sa lahat yung pinagdaanan ng mga sahaba na parang naroon tayo mismo sa kanilang kalagayan. So natutuwa si Ubay bin Ka'ab na binanggit siya ni Allah kay Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. At sinabi ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Naam, oo." Fabaka. Naiyak si Ubay bin Ka'ab, siyempre sa tuwa, naiyak siya sa tuwa na binanggit siya ni Allah kay Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. At tunay na ito ay napakalaking karangalan para kay Ubay bin Ka'ab. Na katulad na halimbawa, may isang hadith, yung majtama'a qaumun fi baytin min buyutillah, hindi nagtitipo ng mga tao sa isa sa mga bahay ni Allah, illa nazalat alayhimus sakinah, liban na lang nabababa sa kanilang sakina, yung hadith na yon. Ang dulo ng hadith na yon, وَذَكَرَهُمُ فِي مَنْ عِنْدَهُ. At yung mga tao na nagtitipon daw sa masjid para mag-aral, si Allah ay magbabanggit sa kanila sa mga kasama ni Allah, sa mga malalapit kay Allah. At ang tinutukoy doon, sila na yung mga malalapit kay Allah na mga anghel. Siyempre kasama doon si Jibril alayhis salam. Pinagmamalaki niya ang kanyang mga alipin na natitipon sa masjid para mag-aral. Kaya wag ninyong mamaliitin yung pagtitipon sa masjid para mag-aral. Merong online, oo. Merong masjid na, kumbaga, may ibang lugar pwede mong puntahan mag-aral. Pero may reward din, inshallah, ang pagdalo sa pag-aaral. Lalong-lalo sa masjid na pinakamadalas mong maaring mapuntahan. At tapos yung isa pang hadith, yung fayubahimuhullahu fi man enda. Saan yun? Sa Arafah. Na pinagmamalaki daw ni Allah yung kanyang mga alipin na nasa Arafah na nananalangin kay Allah. So yun ay pagpapakita ng pagpapahalaga ni Allah sa mga tao na nagpapahalaga rin sa Kanya. So dito nga sinabi, yung unang bahagi ng Suratul Bayyinah, Dhikru halil kuffari min ahlil kitabi wal musyrikin. Ang pagbanggit ni Allah sa kalagayan ng mga hindi mananampalataya na kabilang sa ahlul kitab, sa mga Hudyo at mga Kristiyano, at gayon din sa mga musyrikin. So dito ilalagay natin sa konteksto ang bagay na ito. Bakit magkahiwalay na binanggit yung ahlul kitab at yung musyrikin? Hindi ba musyrik din yung ahlul kitab? So dito sa konteksto nito, so sinabi ni Ibn Kathir rahimahullah, Dhikru halil kuffari min ahlil kitabi wal musyrikin. Kuffar na kabilang sa ahlul kitab at musyrikin. Ahlul kitab tinutukoy dito Hudyo at Kristiyano, at ang musyrikin na tinutukoy dito yung mga pagano.
na hindi kabilang sa mga Hudyo at hindi rin naman Kristiyano. Ito na yung Quraysh. Yung Quraysh, iba pa mga tribo ng mga Arabo, yung mga Persian, ng religion nila noon ay Zoroastrianism. Ngayon, ang relihiyon nila ay ang Ithna Ashariya o Sab'iya, kung ano-ano pang tawag nila sa kanilang mga sekta, pero sa kabuuan nakikilala silang bilang mga Shia. Siyempre kabilang din sa mga musyrikin na tinutukoy dito sa konteksto nito sa Suratul Bayyinah, Hindu, Buddhist, Animist, lahat sila. Basta hindi Hudyo at Kristiyano na kafir, sila ay musyrik. Ang tawag sa kanila ay musyrik dito sa sura na ito. Okay? Para malinaw sa atin. Ngayon, bakit sinabi? Dhikru halil kufari min ahlil kitabi wal musyrikin. Pagbabanggit sa kalagayan o sitwasyon ng mga hindi mananampalataya na kabilang sa ahlul kitab at mga pagano. So ito, kapag may mamimiloso po, sasabihin niya, meron, sabi dito, kuffar na kabilang sa ahlul kitab. Ibig sabihin, merong ahlul kitab na hindi kuffar. Ang tinutukoy dito, kuffar at kabilang sa kanilang ahlul kitab at yung musyrikin. Kasi meron pang ibang kuffar na pwedeng hindi nabibilang sa kanila, di ba? Yung mga mulhid, yung mga atheist, hindi nila iginugrupo yung sarili nila doon sa mga pagano at hindi rin naman nila iginugrupo ang sarili nila sa mga Hudyo, Kristiyano o ano pa mang established na religion. Okay? Yung Buddhism, actually mga Buddhist, kumbaga, naintindihan natin sila bilang mga pagano, pero ang mga Buddhist kasi, kapag dinidefine nila yung Buddhism nga, may iba sa kanila na itinatanggi nila na ito ay relihiyon. Sinasabi nila filosofiya, kung ano-ano, pero bandang huli, yun nga, kabilang pa rin sila sa mga musyrikin. Dahil ang kanilang belief, actually, hinango lang din naman sa Hinduism, para siyang offshoot ng Hinduism, pero ang malaking bahagi ng Buddhism ay, kumbaga, ancestral worship, pagsamba sa kanilang mga ninuno. Doon sila sa kanilang mga ninuno humihingi ng gabay, doon sila sa kanilang mga ninuno humihingi ng tulong. At ang Buddhism, ito talaga yung umiiral na relihiyon sa iba't ibang anyo nito kasi merong Shintoism na nanggaling din doon sa Buddhism actually. Ang Confucianism nanggaling din doon actually, may impluwensya ng Buddhism. At kahit dito sa Pilipinas nga, sa matagal na panahon, nauna ang mga Buddhist, bagaman nauna yung Hinduism, nauna ang Buddhism na magkaroon ng malaking impluwensya sa Pilipinas, sa Indonesia at sa Southeast Asia. Pati sa Japan, hanggang ngayon nga, sa Japan, sa China, sa Korea, lahat yan ay may impluwensya ng Buddhism. Dito sa sa Southeast Asia, ang pinakamalaki, na empire na umiral dito, yung Srivijaya, Buddhist yun. Tapos pinalitan sila ng Majapahit, yun naman ay Hindu. Yun ang dahilan kung bakit sa Indonesia, sa Thailand, may makikita kayo doon ng mga templo na malalaki. Puro Buddhist yun. Puro Buddhist na templo yun. Halimbawa yung Borobudur, yung Angkor Wat, lahat yun ay Buddhist. Pero dito sa Pilipinas, walang ganun na mga templo na malalaki katulad sa ibang bansa. Paliwanag ng mga archaeologists, maaring nangyari kasi, dumating dito yung mga Buddhist, kasi may mga nahukay na may mga nahukay na artifacts na mga images ni Buddha. Kahit sa Tondo, sa Maynila, sa Isla Puting Bato, may nahukay doon. Sa Mactan, may nahukay doon na image ni Ganesha naman. Pero sabi nung mga nag-imbestiga doon sa image ni Ganesha, si Ganesha, Diyos ng mga Hindu,
Pero yung variation ng Ganesha na yun, Buddhist, hindi Hindu. So yung Mactan, yung Cebu mismo, maraming doon, mga nahukay na mga relics. So sila ay, kumbaga, kumalat dito sa Pilipinas. So may iba-ibang interpretasyon ng mga tao kung ng Buddhism, pero dito sa konteksto ng Suratul Bayyinah, isasama natin sila doon sa mga musyrikin. So ang kalagayan daw ng mga kufar na Kristiyano, Hudyo at mga pagano. Amma ahlul kitabi fahum al-Yahudu wan Nasara. Ang ahlul kitab na tinutukoy dito, ang mga Hudyo at Kristiyano. Bakit ahlul kitab? Ang kitab na tinutukoy dito, yung kapahayagan ni Allah. Okay, tumanggap sila ng kapahayagan mula kay Allah na kanilang naging batas. Ang Torah ni Musa alayhis salam para sa mga Hudyo at ang Injil para sa mga Kristiyano. Kaya sila tinawag na ahlul kitab. At ang musyrikun, abadatul awthan. Ang musyrikun, yung mga sumasamba sa mga ribulto. Abadatul awthan, wan niran minal arabi wa minal ajam. Yung sumasamba daw sa mga ribulto, sumasamba sa apoy, nakabilang sa mga Arabo at mga hindi Arabo. So dito, yung ajam, ain, jim, siyaka mim, ang tinutukoy dito, hindi Arabo. Kumbaga sa konteksto ng ethnicity, kumbaga, ito yung tawag ng mga Arabo sa mga hindi Arabo, ajam. Kung sa mga Hudyo, ang tawag ng mga Hudyo sa mga hindi Hudyo, Hentil, Gentile. So sa mga Arabo, ang tawag nila sa mga Arabo ay, ang tawag ng mga Arabo sa hindi Arabo ay ajam. So sinasabi dun sa tafsir, sinabi ni Mujahid, lam yakunu munfakkin, yani muntahina hatta yatabayyana lahum al-haq. Na doon sa unang aya, lam yakunil ladhina kafaru min ahlil kitabi wal musyrikina munfakkin. Ang munfakkin dito, hindi raw sila titigil hanggang sa maging malinaw sa kanila ang katotohanan. Hindi titigil saan? Hindi sila titigil sa kanilang paniniwala. Wa hakada qala Qatada, sinabi rin ni Qatada, hatta ta'tihumul bayyinat, hatta ta'tihumul bayyinah, na ang bayyana na tinutukoy dito ay ang mismong Quran. Ang bayyana na tinukoy dito ay ang mismong Quran. Pero ang literal na kahulugan ng bayyana, malinaw na patunay. Bayyina, malinaw na patunay. Walihada qala ta'ala, lam yakunil ladhina kafaru min ahlil kitabi wal musyrikina munfakkina hatta ta'tiyahumul bayyinah. Yan nga, ang mga kufar na kabilang sa mga Hudyo, Kristiyano at mga pagano ay hindi titigil hanggang sa dumating sa kanila ang malinaw na patunay, ang Quran. Nang ibig sabihin nga, kumbaga, walang pipigil sa kanila na gumawa ng pagtatambal kay Allah, liban na lang na dumating muna sa kanilang Quran. Pero syempre, may mga hindi naniwala sa kanila. May mga hindi naniwala sa kanila. Pero marami sa kanila nang dumating ang Quran, pinaniwalaan nila ito, tumigil sila sa kanilang pagsamba sa Diyos-Diyosan at sila ay naging mga Muslim. At gayon din, thumma fassara al-bayyina biqawlihi, nilinaw din ni Allah muli kung anong bayyina na ito sa pamagitan ng pagsasabi niya, Rasulun minallahi yatlu suhufan mutahhara. Na ang bayyina na ito ay daladala ng sugo na mula kay Allah na nagbabasa sa kanila ng dalisay na mga pahina o mga pahina na dinalisay. Yani Muhammadan sallallahu alaihi wasallam wa ma yatluhu min al-Qur'anil azim alladhi huwa muqtatabun fil mala'il a'la fi suhufin mutahhara.
ng tinutukoy dito na Rasulun minallah, si Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yatlu suhufam mutahhara, na bumabasa sa pinadalisay o dinalisay na mga pahina na sinulat actually ito doon sa kataas-taasan. Kumbaga, hindi ito inakda lang dito sa mundo. So, ang Quran ay nanggaling sa kataas-taasan at ito ay tinipon sa dalisay na mga pahina. Katulad ng sinabi ni Allah, ano bang aya ito? Fi suhufin mukarramah marfu'atin mutahhara bi'aidi safara kiramin barara. Sa chapter 80, verse 13 to 16. Again din, sinabi ni Allah, fiha kutubun qayyimah, yung pangatlong aya. Sinabi ni Ibn Jarir rahimahullah, ay fi suhufil mutahhara kutubun minallahi qayyimah adilatun mustaqimatun laysa fiha khata'un li'annaha min indillahi azza wa jal. Na matapos niyang sambitin o banggitin na ang sugo ay pinadala ni Allah na nagbabasa o nagre-recite mula sa mga dalisay na mga pahina, na ito nga ay mula sa kutubong qayyimah. Qayyimah na ibig sabihin mula sa mga dalisay na mga pahina, narito ang mga aklat ni Allah, na qayyimah ibig sabihin matuwid. Matuwid, makatarungan, at walang pagkakamali. Dahil nga ito ay nanggaling mismo kay Allah subhanahu wa ta'ala at hindi ito inakda nga lang ng tao. Sumunod na bahagi ng tafsir, innama waqa al-ikhtilafu ba'da maji'il ilm. Tunay na nangyari ang pagkakawatak-watak o ang pagtatalo-talo ng mga tao matapos lamang na dumating sa kanila ang kaalaman. Nasa pagbubuod dito, kung titingnan natin, ang kuffar ng Quraysh, kahit iba-iba sila ng sinasamba, di ba yung natalakay natin doon sa Akida, iba yung patron ng Taif, iba yung patron sa Madina, iba yung patron sa Makkah, pero sila ay nagkakaisa sa kanilang kawalang pananampalataya. Walang problema kung yung taga-Taif sasamba sa Diyos ng Makkah o yung Makkah sasamba sa Diyos ng Madina, walang problema. Pero nung dumating sa kanila ang kaalaman, dito na sila nagsimulang magtalo-talo at syempre ang una nilang kinalaban ay ang kaalaman na nanggaling kay Allah, na dala-dala ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sa sinabi ni Allah sa suratul Bayyinah, ito rin pang-apat na aya, wa ma tafarraqa alladhina utul kitaba illa min ba'di ma ja'athumul bayyinah, na hindi sila nagkawatak-watak. Hindi nagkawatak-watak ang mga ahlul kitab liban na lamang matapos na dumating sa kanila ang bayyinah. So, merong isang aya doon sa Surah Ali Imran na katulad nitong kahulugan. Sinabi ni Allah, وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ تَفَرَّقُوا وَاخْتَلَفُوا مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَهُمُ الْبَيِّنَاتِ. Huwag kayong matulad sa mga nagkawatak-watak at nagtalo-talo matapos na dumating sa kanila ang bayyinat, ang malilinaw na mga patunay. Wa ulaika lahum adhabun adhim, na para sa kanila, sa mga tao na ito na hindi tumanggap sa bayyinat at nagtalo-talo rito, para sa kanila ang parusang matindi. Yani bidalika ahlul kutub al-munazzala alal umami qablina
Ang tinutukoy nga dito yung mga tao na ibinigay sa kanilang mga kapahayagan ni Allah, mga tao na nauna sa atin. Ang mga Hudyo at mga Kristiyano primarily. So nangyari ito ba'dama aqama Allahu alaihimul hujaj wal bayyinat tafarraqu wa ikhtalafu fil ladhi aradahu Allahu min kutubihim wa ikhtalafu ikhtilafan kathira. Na itong mga tao na ito, matapos na dumating ang malinaw na patunay at itaguyod ni Allah ang ebidensya, sila ay nagtalo-talo dito. Sila ay nagtalo-talo rito sa anong pinagtatalunan nila, yung kahulugan ng sinabi ni Allah. Yung kahulugan ng sinabi ni Allah. Na dito, kumbaga, ang sinasabi dito ni Allah sa Surah Ali Imran, nauna nang nangyari na nagtalo-talo ang mga Ahlul Kitab. So bago pa man dumating yung Quran, yung Bayyina na tinutukoy dun sa Suratul Bayyina, na tinutukoy dun yung Quran, noon pa man nagtatalo-talo na rin sila. Katulad ng kung paanong halimbawa, nung dumating si Isa alayhis salam, hindi naman siya tinanggap ng mga Hudyo. Okay? At syempre, nung nawala na si Isa alayhis salam, nagtalo-talo rin ng mga Kristiyano, kaya nabuo ang napakaraming iba't ibang mga sekta. Nabuo ang napakaraming iba't ibang mga sekta. Actually, ngayon nga sa Palestine, actually, may mga Kristiyano doon. May mga Kristiyano. Sa Gaza mismo, may mga Kristiyano. At meron dong lumang simbahan, napakatanda na nun. Nawasak, binomba ng mga Hudyo. Ang mga Kristiyano sa Gaza, hindi sila mga Katoliko. At lalong hindi sila mga Protestante, hindi sila mga born again, hindi sila Sabadista, hindi sila saksi ni Jehovah. Ang kanilang version ng Christianity sa pangkalahatan ay maaring, kumbaga, magrupo sila bilang yung tinatawag na Eastern Orthodox, yung tawag sa kanilang relihiyon. At ito rin yung, kumbaga, relihiyon na umiiral doon sa malaking parte ng Sham, ng kasalukuyang Syria, Lebanon. Lahat ng mga Kristiyano doon, hindi naman sila Katoliko, sila yung mga Orthodox. Kaya mapansin ninyo kung halimbawang mapunta kayo doon sa lugar nila, hindi pa ako nakapunta doon, pero yung may mga napanood ako sa YouTube ng pagsamba nila, paraan nila o itsura ng mga simbahan nila, kaibang-kaiba talaga sa mga Katoliko. Kakaiba talaga sa mga Katoliko. Gayun din yung mga Kristiyano sa Egypt, sa North Africa, iba pa yung kanilang paniniwala doon sa mga Katoliko. So sila ay naghati-hati sa kanilang mga paniniwala. Hindi lang mga Muslim, kumbaga, ang hindi nila nakasundo sa paniniwala. Sila mismo ay hindi nagkakasundo sa kanilang paniniwala. Kaya nga sa Christianity, kumbaga, ang bawat sekta, meron silang kanya-kanyang version ng katuruan. Meron silang kanya-kanyang version ng salvation, paano makakamit ng tao ang salvation. Iisa na lang talaga yung primary na paniniwala na pinagkakaisahan nila, pinagkakasunduan nila. Ang pagkakapako ni Jesus sa krus para sa kanilang kasalanan. Pero sa lahat ng bagay, nagtatalo-talo sila. Katanggap-tanggap ba sa simbahan nila yung mga bading, mga tomboy? Nagtatalo sila dyan. Katanggap-tanggap ba yung mga rebulto? Nagtatalo sila dyan. Katanggap-tanggap ba na yung pari ay magpapatawad ng kasalanan sa pamagitan ng kumpisal? Nagtatalo sila dyan. Lahat ng bagay pinagtatalunan nila. Isa na lang talaga, ang pagkakapako ni Jesus sa krus. Kaya napakalaking napakalaking doktrina sa kanila na, kumbaga, yun yung unifying na lang na paniniwala sa kanila. Pero yun nga, katulad na sinabi dito ni Allah, hindi talaga sila nagkakaisa. Hindi talaga sila nagkakaisa. So merong hadith, sino man nagulat dito? May hadith na binanggit dito.
May nagulat ito, hindi na binanggit Bale, hanapin ko na lang. So ito yung hadith tungkol sa pagkakahati-hati ng mga Hudyo at mga Kristiyano at pati mga Muslim sa iba-ibang sekta. So ito na yung pagkakahati-hati sa 71, 72 at ang mga Muslim ay 73. Yung sinabi ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Innal Yahuda ikhtalafu ala 71 firqa. Tunay na mga Hudyo ay nagkawatak-watak sa 71 na mga sekta. Pero itong 71 na ito, figurative lang ito, sabi ng mga scholar. Kasi hindi lang naman 71 ang sekta ng mga Hudyo. Ang tinutukoy dito, ang pagkakabanggit ng 71 sa mga Hudyo at 72 sa mga Kristiyano, ibig sabihin mas marami ang mga Kristiyano, mas marami ang sekta nila. At 73 para sa mga Muslim, mas maraming sekta sa mga Muslim. Okay? Yun ang ibig sabihin dito. Hindi ito literal na 71 lang, o 72 o 73. Kasi nga mga Hudyo ay mahati sa 71, Inna Nasara ikhtalafu ala 72 firqa. Ang mga Kristiyano ay nagkawatak-watak sa 72 na sekta. Wa sataftariku hadihil ummatu ala 73 firqa. At ang umma na ito ay mahati-hati sa 73 na sekta. Kulluha fin nari illa wahida. At ang lahat ng mga sekta na ito ay mapupunta sa impyerno liban na lamang sa isa. So, siyempre, pagkakapunta rito sa impyerno, unang-una, maaari kasing merong sekta na kafir talaga. Nagpapakilalang Muslim, oo, pero kafir. Halimbawa yung mga Shia, yung Ahmadiyya, at iba pang mga extreme na grupo ng mga Sufi, kafir talaga sila. Pero maaari rin namang mangyari na may impyerno sila dahil lang sa bid'ah, na hindi naman mukaffira o hindi naman nagiging dahilan para sila maging kafir. So lahat mapupunta sa impyerno, pero maaaring yung iba dun ay, yun nga, kung hindi naman sila nag-shirk, makakapasok pa rin sa paraiso bandang huli. Ang tinutukoy dito na illa wahida, sila yung may pagkakataon inshallah na tuloy-tuloy sa paraiso, na walang pagtutuos o wala ng pagrusa sa kanila. Mapabilang nawa tayo sa mga ito. So, sinabi ng mga sahaba, qalu, man hum ya Rasulullah, sino ang mga ito o sugo ni Allah? Yung nag-iisang sekta na hindi, kumbaga, hindi tiniyak sa kanila na siguradong papasok sila sa impyerno dahil sa kanilang sekta. Qala, sinabi ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ma ana alayhi wa ashabi. Sila na nasa kung anuman ang kinalalagyan o kinatatayuan ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam at ang kanyang mga kasama. Ibig sabihin, ang firqatun najiyah, ang ligtas na sekta, ay ang mga sumusunod kay Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam at ang kanyang mga kasama. At syempre, sa pagkakaunawa natin, ito ng Ahlus Sunnah wal Jamaah at ito na rin ang Salafiyya na siyang manhaj na tinatahak natin, alhamdulillah. Nang sa gayon ay mapabilang tayo sa ligtas na sekta. Siyempre, proof din ito, patunay, na meron ngang mga sekta sa Islam. Meron. Kasi may mga nagmamarunong, may mga nagsasabi, wala raw sekta sa Islam, isa lang ang Islam, walang Shia, walang Sunni. Gago lang magsasabi nun. Si Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam mismo nagsabi, may sekta, tapos ikaw, sabi mo, walang sekta. Sino ka? Bago kang propeta? Pag may ganung tao na ganun magsalita, dinadaan lang nila sa lakas ng loob, huwag kayo maniniwala sa mga ganun. Si Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam mismo ang nagsabi na may sekta, at ang mga sekta nito syempre mag-aaway-away, magkakagera, magkakagulo. Kasi yun ang natural na mangyayari. Kaya yung mga tao na kumbaga nakikisaw-saw sa bagay na ito, sa iba't ibang mga motibo, banal-banalan, dunung-dunungan, pabibo, bida-bida, huwag niyong papansinin yung mga yon. Ito ang katotohanan. Mahati ang Islam sa mga sekta, kaya hanapin natin ang ligtas na sekta at manatili tayo roon, inshallah. So tutuloy natin ito next week. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.